Wala ako pagigising, exercise. Anong ginagawa mo? Exercise ako. Body. Ganyan ka talaga kasipag. Gano'n, kailangan mong gano'n. Exercise, meditate. Health, ano ka ba? Yung mga kape na yun, si Kapanday, oh. Hindi niya daw gawain na magagawa muna sa mga hawak na mga gadget. Ganyan daw talaga siya. Hindi ka mana kanino? Kumain sa inyo. Hindi daw siya mana sa akin. Nag-exercise si Kapanday, oh. Sana all. Yan, oh, mga kapinay, oh. Sipag ni Kapanday. Talaga totoo na eh. Yan, mga kapinay, sakay tayo ngayon ng bus. Lalabas ko lang galing ng trabaho sa office. At ito, sakay tayo ng bus. Dalawang sakay tayo ng bus ngayon, mga kapinay. Hindi na kasi ako nagpapasundo kay Kapanday pag ako ay nauwi. Naka-duty ako ngayon sa trabaho. Ayan, salamat kay Mare. Salamat sa'yo, Mare. Hindi pwedeng hindi magtatrabaho kung baka ma-homeless, mga kapinay. Alam niyo ba, ang discarte dito para hindi kayo ma-homeless. Pagkwentuhan natin yan, mga kapinay. Kaya yan, iwas natin sa video. Magbibigay lang ako ng konting tip para iwas homeless tayo, mga kapinay. Kasi talaga dito, pag hindi ka kumilos, talagang sa homeless ang punta mo, mga kapinay. Yan ang ganda lang dinadaanan natin. Then mamaya ay makukanto tayo about sa mga bakit may mga homeless pa rin dito kahit siya ay isa na sa pinaka mayaman na bansa. Nagbabaan ang mga tao sa bus. Hintay pa lang tayo ng isa pang another bus, mga kapinay. Pupunta tayo kay Namaring Place. Hintay lang tayo ng bus. Another bus. Ayan, nakababa na nga tayo ng bus. Maglalakad lang tayo papunta dito ng kaunti sa may McDo kasi 20 minutes pa naman yung bus. Ang gagawin ko ay pipili muna ako kahit McDo lang para sa dalawang bata. Sobrang init ngayon, mga kapinay. Kawit, kawit, kawit. Dito kasi talaga, mga kapinay, kailangan mo talaga ang magtrabaho kasi mahirap talaga. Kasi nga unang-una sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ka kumilos dito, ewan ko lang kung saan ka pupulutin dito sa Canada. Ang bagay, talaga homeless ka, mga kapinay, kasi unang-una talaga ipoprovide mo dito ay cost of living. Napakamahal talaga, mga kapinay, na cost of living dito sa Canada. At kagaya nga ng nasabi ko, napaswerte pa nga kami noong time na napapunta kami dito 2019. Napakamura pa ng mga paupahan o yung rent. Kasi yung na-rent namin ay 800 lang. Every 1 year natas na nga 2%, 16 Canadian ang dinadagdag. Pero ngayon, pag pumunta ka na dito, kapinay, ay pinakamababang makukuha mo ay nasa 1 bedroom o 1,000. Depende pa yun, ha, mga kapinay. Kasi yung mga iba nalilinisan ko ay mga 1,800, 2,000, 2 bedroom. Magkano yun sa pera natin? Diba, napakamahal. Yun, ganoon. Kaya talagang dito hindi pwedeng hindi ka kikilos kasi nga mahal unang-una yung bahay, mga kapinay. Bahay pala ang mapapawaw ka na. Punta lang ako sa McDo, mga kapinay, sa loob. Order lang ako ng simpleng order. Wait lang, mga kapinay. Order lang ako ngayon. So, diba? Isang orderan lang, pang merienda lang is 26 na kagad. Ganun din, parang sa atin lang din. Kailangan mo talaga magtrabaho para tayo ay mabuhay at makakain. Walang Diyo. Na-miss ko pala, mga kapinay, yung bus. Pero kanina bago ako maglakad is 19 minutes. Bakit kaya ganun? Hindi naman ganun katagal yung pag-order ko kanina sa McDo. Kainaman na talaga. Another 17 minutes tayo magwe-wait dito, mga kapinay. At yun na nga, itutuloy ko sa inyo yung kwentuhan natin habang tayo naghihintay ng bus dito. Hindi lang ako masyadong makakatutok masyado sa screen, palingon-lingon ako. Siyempre, may mga nadaan. Minsan tayo kasi kailangan din makimarites din sa mga nadaan. At siya, naiwanan pala ako ng bus. Na-miss ko yung isang bus.
May oras kasi nga dito yung bus eh. Kasalukuyan ako ngayon dito sa may bus terminal ng Mamport. Pag na-miss mo, waiting ka na uli ng another bus mga kapinay. At yung ticket na ginamit ko kanina ay same pa rin naman ang gagamitin ko ngayon doon sa bus na lilipatan ko yung transfer. Iba kasi ng route yun. Kumbaga mga kapinay, kahit tayo nandito, kahit wala tayong alam sa lugar nila, wala, hindi rin naman. Kasi hindi rin naman kumbaga hindi tayo kailangan ma-afraid o matakot saan man tayong lugar na pupunta. As long as hindi naman tayo mahihiyang magtanong-tanong. Yun, ganun mga kapinay. Sa bagay ako talaga mga kapinay, si kapinay ninyo ay sanay talaga sa bus at gawa nga ng kami naman ay matagal bago na kapag kuha ng sasakyan dito sa Canada. Kami ay 3 years na bago kami nakakuha ng sariling sasakyan dito sa Canada at ayun nga ay hulugan pa rin. Syempre mga kapinay, hindi naman sa pagano yung totoo. Mahirap talaga dito na makakabili ka rin naman ng mga cash na sasakyan, kaya lang mahal. Lalo na pag brand new, ang mabibili mong cash na sasakyan ay siguro mga nasa depende yon. Meron mga pinakamababa siguro is 30,000 to 30,000 up Canadian, yung mga simple maliliit na sasakyan o pataas na klase ng sasakyan. Pero pag mga second hand, syempre depende, wala naman tayo ngayon sa topic natin sa sasakyan. Yun, meron ka din na mabibili mga second hand dito minsan ng mga 2,000 Canadian lang, ganyan pinakamababa. Meron mga kapinay na ganun. Kaya lang, mahirap noon, yung maintenance mo naman noon, yun ang mahirap mga kapinay. At yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, dito talaga, pag hindi ka nagsipag, pag hindi ka talaga dumiskarte, wala. Homeless tayo dito mga kapinay. Kasi unang araw pa lamang ng ating buhay dito, ay umiikot na kaagad. Kumbaga, naikot na agad tayo sa pagbabayad sa bahay. Ay, may isang bus na sasakay ako doon sa isang bus. Route din kasi papunta doon sa aking mga kumare. Saglit lang mga kapinay, at yung isang bus na nakita ko, number 24, instead na number 9 na sasakyan ko, pwede ako sumakay doon kasi nadaan din yun doon. Medyo malayo lang yung iniikot. Pero okay na, kaysa maghintay ako ng ilang minutes dito mga kapinay. At yan nga, sabi ko nga sa inyo, kailangan talaga, huwag tayong panghinaan ng loob kasi talaga yun naman kung talaga naman tayo tatamaan lang ng katamaran, talaga walang mangyayari sa atin, mga homeless. Pero kung tayo naman talaga iniisip natin yung para sa ating pamilya, ayun, hindi tayo mga homeless dito. Saglit lang mga kapinay, nadating lang yung bus. Yan, dito sa may bus, yan na yung bus, parating na. Sakay na lang tayo dyan kaysa maghintay pa tayo ng number 9. Wait lang mga kapinay. At yun nga mga kapinay, dito na natin ituloy ang kwentuhan. At kanina nga ako ay nakuha na ng bus, na abutan na ng bus at kailangan ko na sumakay na doon. At yun nga mga kapinay, dito talaga para maiwasan natin yung pagiging homeless, kailangan talaga unang-una dapat tayo ay meron agad tayong focus sa mga gawain natin dito sa pagtatrabaho. Kasi pag hindi talaga natin sinettle yung ating buhay dito sa pagtatrabaho mga kapinay, malamang talaga homeless tayo, wala tayong shelter. Napakahirap nun, lalo na ang weather dito ay iba talaga, lalo na pag winter season mga kapinay. Ayan, kasi dito talaga, una mong ipoprovide talaga, syempre, unang araw pa lang, meron ka na talaga agad na kinuha sa bayarin, at ayun nga yung bahay. Pwera na lang mga kapinay, kung ikaw talaga ay nakabili na ng sariling bahay mo dito, at nabayaran mo yun ng cash. Pero kung hindi mo naman nabayaran ng cash, at mortgage lang din, at talagang magtatrabaho ka pa din mga kapinay. Yan, kumbaga masabi lang natin na tayo ay nasa bansang kilala na, may yaman. Pero dito, kung ano yung sipag natin diyan sa atin sa sariling bansa, mas doble, triple mga kapinay yung ginagawa sipag ng mga kababayan natin dito. Yan, tunay yan mga kapinay. At talagang kumbaga focus sila sa trabaho, focus sila sa talagang pang-araw-araw na pagkakakitaan kasi nga mahirap. Hindi naman sa hindi naman sa parang
kinukan ko kayo para pinapanghinaan ng loob. Kumbaga, hindi naman siya talaga yung mahirap. Kumbaga, syempre, masasabi na rin natin mahirap kasi nga, kailangan talaga natin i-provide unang-una yung shelter natin. Pero pag nandito naman, lahat naman kumbaga, huwag na lang natin isipin, at least kasama naman natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung una nga yan, kami, buong pamilya, ganun. Kasi nga, pag once na permanent resident ka, diba? Pwede mo talagang kunin dito yung mga asawa at anak mo. Yun, ganun mga kapinay. Kaya yan, meron nga din ako nakikita mga homeless dun. Pero kalimitan naman. Dito pa wala pa naman ako nakikita na kababayan natin na homeless. Pero may napanood ako dati kay Ray O na siya nga shoutout sa'yo kay Sir Nats. May nakita ko na kababayan natin na talagang homeless siya. Yung pag-alagala lang talaga. Ano nga ba lugar? Yung tagasan nga ba? Ilocos? May sinabi yung lugar kung tagasaan siya. Tapos pag kinakausap siya, parang lutang-lutang na rin yung kanya, yung isip niya, yung salita niya. Hindi na talaga siya na kukod doon sa focus doon sa usapan nila, iba na talaga. Nako na nga daw siya, kumbaga, napunta na nga daw siya doon sa lagusan. Yung pati nga daw pader, lagusan na nga daw siya, o diba? Kumbaga, isipin ninyo. Yung babae talagang normal lang kausap, diba? Parang nag-iiba-iba na talaga. Yun, ganun. Parang nakasanayan niya nakasanayan niya na lang na ganun, yung pag-alagala na lang siya. Pero nung tinatanong naman siya ni Casa Reynats na kung siya ay may family naman daw mga kapinay, tas may kapatid. Kaya lang, siguro mas pinili niya yun. Siguro hindi niya nakaya yung atang na responsibilidad sa kanya dito. Kaya yun, naging ganun siya. Pag-alagala na lang. Pilipino yun doon sa may Ontario. Yun, naging kwan lang siya. Pag-alagala. Pero syempre, kung isipin mo, diba, kaya ka nga nagpunta dito para maiba yung buhay mo. Tapos, sa ganun ka babagsak, isipin mo, diba, para napakalungkot din isipin na sa napakakilalang bansa at mayamang bansa, meron pa rin talaga mga homeless na kapwa nating mga Pilipino, diba, mga kapinay. Parang nakakalungkot din isipin na ganun yung sitwasyon niya. Dito naman talaga kung tutusin, kung halimbawa hindi kikilos si Kapanday o si Alalay ng Panday, lagi sabihin no, Alalay daw siya ng Panday. Gusto ko na maiksilang at kahaba-haba. Ayun si Kapanday, kung di kikilos, wala mga kapinay, saan kami, diba? Una pa lamang, ang pinoprovide namin dito mga kapinay talaga, unang budget pa lamang, ang pinagkukanan talaga namin, hindi pwedeng hindi na parang hindi mo siya ipoprovide yung bahay namin monthly sa rent. Kahit naman sabihin mga kapinay na makabili kami ng sariling bahay dito, kasi magdadaon lang yun Kahit sabihin na makabili kami ng sariling bahay dito mga kapinay, monthly pa rin kami may babayaran mortgage. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, parang pag-ibig lang din po din na housing loan. Kumbaga, sa iyo naman yun, ang kaganda lang dito, sa iyo na yun, nakalipat na yun sa iyo, mortgage, babayaran mo lang yung ilang years. Pero kung hindi mo naman na siya matapos, pwede mo naman siyang ipagbili. Yung ganun mga kapinay. Kaya maganda. Pwede din naman ang ganun. Kaya lang syempre, isipin mo, hindi mo naman siya nabili ng cash, ganun pa din. Bawat umpisa pa lamang ng araw, kailangan pa rin natin talagang i-focus ang ating sarili sa mga pagkakakitaan sa trabaho kasi napakahirap kung sa ibang bansa ka pa, homeless, mawawalan ng tirahan, yan na napakahirap. Tapos syempre, sunod na nun yung provide mo na sa mga personal needs, especially sa mga pagkain, diba? Lalo na pag may anak kang maliit, kawawa naman ang bata kung halimbawa ay may gustong bilhin, hindi mabili, lalo na pagdating sa pagkain. Yun, ganun mga kapinay. Kumbaga, kahit saan tayong bansa, kung hindi rin naman talaga tayo kikilos, wala rin. Wala nga daw yan sa bansa-bansa na pinupuntahan natin. Para sa akin wala yan sa mga bansa-bansa na pinupuntahan natin mga kapinay ang pag-unlad ng sarili natin. Kahit sabihin naman natin na hindi naman sobrang unlad yung gusto nating matamasa sa ating buhay. Kumbaga yung hindi lang talaga tayo na mapapariwara, kumbaga yung buhay, yung kagaya nun na darating sa point na tayo ay makikita na lamang na nasa lansangan na lang din nakatira, diba? Isipin ninyo, napakalungkot. Kung mangyayari yun, mas gugustuhin ko pang umuwi na lang sa Pilipinas. Kasi diyan sa Pilipinas, siguro never tayong mga homeless talaga. Kasi unang-una diyan, madaling mag-provide ng shelter. Madali talaga diyan kasi simple lang na magtayo ka diyan ng bahay ay pwede na dito. Syempre, pag wala ka pang nabiling property,
paano ka na? O diba? Kung may mabili ka man, kagaya na sinasabi ko sa inyo, monthly nyo pa rin babayaran kung di mo naman siya nakuha ng cash mga kapinay. Yun, ganun yun mga kapinay. At sana naman hindi dumating sa mga point na may dagdagan pa yung nakikita natin ng mga nagiging homeless dito, lalo na yung mga kapwa natin na mga Pilipino. Sana naman ay hindi na mangyari yun na sila ay madagdagan pa, na nakikita natin na talaga sila ay palaboy-laboy lang dito sa Canada. Yun, ganun mga kapinay. At yan, maraming salamat po. At sa mga gusto naman pong pumunta dito, choice nyo yan, nasa inyo din yan kung paano nyo pagyayabungin at palalaguin ang inyong mga sarili, mga kapinay. At yan, maraming salamat at medyo hindi lang ako nakakapag-vlog ngayon, nakakapagkwento kasi medyo busy si kapinay, sinusulit ang summer, nakakapaggala kasi ganito din yung dito mga kapinay eh. Kumbaga kailangan sulitin natin yung summer kasi nga pag dumating na yung winter time mga kapinay, hindi na tayo masyado makakapaglalabas ng mga bahay. Ako din nakapambahay na nga lang din ngayon. Yun, ganun mga kapinay yan. Maraming salamat at sana ay hindi kayo magsawa na mag-visit sa channel ni Kapinay. Thank you po. Shoutout kay na Ma'am Talma, kay na Sir Ray Onats, kay na Sir Urag ng Canada, yan, sa kay na Sir Yuten, ayan, kay na Sir Toto, ayan, maraming salamat kay Queenie. Thank you din sa masipag na pag-message ng pagko-komento sa ating video. Yan, maraming salamat. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Bye-bye.